everyone, it's me. Dito kayo sa vlog na naman na ito na wala ata kayong matututunan. So, sabihin ko lang sa inyo yung nangyayari ngayon sa Upwork. So, bali, since 2013 pa ako nag-join dati. Pangalan niya ay Odes pa dati, odes.com. So, nung una, mabilis kang makakuha ng projects, mabilis kang makareceive ng proposals until ngayon, this year na-experience ko yung sobrang hirap ng makakuha ng job sa Upwork. Kahit ilang years na akong nagwo-work at more than 5 million pesos na yung kinita ko. Tapos nagtry ako bumalik ngayon sa Upwork para at least kahit pa paano mag-drive ako ng leads papunta sa website ng company ko. So yun, pag-check ko, sabi ko, kailangan pala ng connects o yung kailangan mo ng coins para propose ka sa projects. So, ang problema sa nakita ko doon, sobrang kakainin yung credits mo kapag bawat jobs doon is magsesend ka ng proposal, which is kailangan mo mag-bid at saka magbigay ng at least 14 connects para send ka ng proposals. Pero nag-waste ako ng 10,000 pesos, hindi pa rin ako makakuha ng leads o magkaroon ng potential clients kasi nga nagpapataas ng bids. Meron ako doon sinend na proposal, which is ako yung number 1 sa proposal na yun. Nagbid ako ng 40 connects. Pero until today, hindi man lang inopen ng client yung yung proposal ko tsaka yung bid ko. Kasi kahit ako na yung nasa rank 1, kahit i-open niya, wala. Tapos pag-check ko, meron na siyang interviewing na siya. So naisip ko, baka ako meron na tong kilala na developer. Pero sobrang kung unfair ba yun? Kasi na may kakilala na sila, i-disable na nila yung bidding. Kasi waste lang yung pagbibid. Sayang yung ang purpose ng bidding is para makapili ka ng ibang experience at mga top-rated na freelancers. Kaso nga lang, kung may kakilala ka na, dapat may option sa Upwork na i-disable na yung bidding. So yun, nakaka-frustrate lang kasi nga dahil yung gantong case na ngayon is naglalaban na through connects. So para sa akin, may advantage din siya para yung iba namang mga baguhan is parang may laban pa rin naman sila. Kaso nga lang, most of the time, lahat ng naghahanap ng ng developer like me is gusto nila yung mga top-rated na. So paano makakalaban yung mga baguhan pa lang? Paano makakagain ng experience ko ang hinahanap agad ay yung mga top-rated? So unfortunately, hindi na ako ang top-rated kasi wala akong active na clients ngayon. Siguro almost 3 years na akong nag-stop sa Upwork kasi nag-focus muna ako doon sa company ko at yung sa employer ko sa UK. So, yun lang yung nakikita ko na nakaka-frustrate. Hindi nakikita ni Upwork na nag-contribute ako na almost $100,000 na yung kinita ko doon, malaki na yung nakuha nila. Wala man lang silang binibigay na benefits para dun sa mga katulad namin na mga OGs, mga original gangsta ng Odes, ngayon ay Upwork na. So yun, nakaka-frustrate lang talaga. So sa palagay niyo yung case na ganito, na-experience niyo ba na kasi kadalasan pag nagtatanong sa akin, sinasabi ko, try niyo yung Upwork. Pero hindi ko pa uli nasisilip until nitong buwan na to, sinilip po yung Upwork. Sobrang frustrating. Sa akin nga na meron na akong marami na akong ratings, mataas na yung feedback sa akin. Kaso frustrating din sa akin na makagain ng at least kahit paano maka-receive ng interview. So yun lang guys. Kung meron akong maibibigay na advice sa inyo, is try nyo rin naman. Kasi alam ko nagbibigay ng 30 connects per month ang Upwork para send ka ng proposal. At ang ginawa ko dati para makabuild ako ng magandang profile sa Upwork, although meron akong client outside, hinila ko papunta sa Upwork para kahit paano doon ako sasahudan at makapagbigay sa akin ng feedback at ratings yung client. Hanggang sa ganun ang ginawa ko. Kahit sila ay nakukuha ko sa Craigslist, sa sulit.com.ph dati, dinadrive ko lahat sila sa Upwork o Odes para doon nila ako babayaran para makapag-live sila ng ratings. So yun, ganun ko binild up yung ko hanggang naka-earn ako ng 5 million pesos. Yun, hanggang doon na lang yung nangyari, hanggang na-employed na ako sa iba't ibang outside it. Ang problema kasi rin sa Upwork, ang taas ng nila ng charge. Tapos kapag magta-transfer ka, is may fee rin sila na conversion fee. So yun guys, kung may iba pa akong advice sa inyo, i-try nyo sa ibang group chat, group sa Facebook, yung mga
katulad ng Online Jobs PH, marami doon na opportunities para sa inyo at meron din sa palay ko na nagbibigay ng libreng kaalaman doon. Sobrang broad kasi pag nagbigay ako ng dito ka sa Upwork, so dito ka sa iba pang platform. Kasi ako developer ako, kasi most jobs na nasa Facebook is yung mga virtual assistant at saka ano pa ba, yung technical writer, social media marketer, yun. So, ang may advice ko para doon sa mga developers is try nyo rin yung ginawa ko para ma-develop yung profile nyo sa Upwork. Kahit locals dito sa Philippines, i-onboard nila sa Upwork at doon kayo bayaran at bigyan kayo ng magandang ratings. So, yun guys, maraming salamat at sana ay may natutunan kayo sa vlog na ito. Watch nyo yung mga susunod ko na vlogs tungkol sa freelancing. Ching!